Posible pa rin daw maulit ang malawakang blackout kahapon. Manipis daw kasi ang reserbang kuryente. Hanggang ngayon, hindi pa rin matukoy kung ano ang sanhi ng biglaang pag-trip down ng kuryente. Pero sinisiguro ng COMELEC na hindi maaapektuhan ang supply ng kuryente ang eleksyon sa Lunes. May report si Steve Dailisan. Sa gitna ng encryption ng source code ng mga PCOS machine sa COMELEC kanina, bigla na lang umandap-andap ang ilaw. Nagkatinginan at sabay-sabay nagtawanan ng mga naroon. Naibalik man ang kuryente sa buong Luzon, ang Department of Energy tila wala pang pagkakataong tumawat huminga ng maluwag. Hanggang ngayon kasi tila nasa dilim pa rin sila sa saninang malawakang blackout sa halos kalahati ng Luzon kahapon. Ayon sa DOE, nasa yellow alert pa raw ang power situation sa Luzon. Ibig sabihin, may sapat na kuryente pero manipis ang reserba. Ang maliwanag sa ngayon, nagsimula ang problema sa Calaca Power Plant sa Batangas. Kumalat pa ang problema nang hindi gumana ang tinatawag nilang system protection na pipigil sana rito. Hindi bumukas yung system protection. Pag nag-trip yon, dapat bibitaw siya, mag-o-open. Yun sinasabing open. Na dapat hindi na madadamay yung iba. Apparently, hindi gumana. Pangamba ng ilan baka magamit daw ang kawalan ng kuryente sa posibleng dayaan sa eleksyon o sa isang no-election scenario. Bagay na ipinagkibit-balikat lang ni Pangulong Aquino. Ginagaranti ako sa inyo, kasi nung Biblia kaya may patong ang kamay ko, na wala sa interest kong i-postpone pa natin itong eleksyon na to. Ang Meralco inihahanda na raw mahigit 200 generator set, habang paanda rin naman ng Energy Department ang ilang naka-standby na planta. Kasi may mga planta na you have to initiate na mag-heat up siya bago siya mag-produce ng current. So, we're looking at possibility of directing all those generation facility na parang they will be on a standby operating. Maging ang COMELEC handa na rin daw sakaling mawala ang kuryente sa eleksyon sa Lunes. Bukod daw sa mga baterya, sa PCOS meron din silang mahigit 700 bagong generator sets. All contingencies are there. Nakahanda naman kami kung magkaroon ng brownout eh. Samantala, inanunsyo naman ng Meralco na bababa ng 12 centavos per kilowatt hour ang singil nila sa kuryente ngayong buwan. Tumaas man ng 8 centavos ang generation charge, bumaba naman daw ng 20 centavos per kilowatt hour ang transmission charge, system loss charge at taxes. Na-offset yung slightly higher generation charge. So sa isang typical household na gumagamit to, for example, ng 200 kilowatt hours kada buwan, meron ho siyang reduction ng 24 pesos sa kanyang May electric bill. Steve Dailisan, GMA News.